Amen? Okay? So, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ito. Alam niyo, noong nakaraang linggo, napakaganda po ng naging parang discussion natin with Brother Chris, no? Ganda nung kanyang pasimula dito, no? Kaya sabi ko nga, napakahirap, no? Sana ma-duplicate ko. Sana, Brother Chris, mapantayan ko yung paglalahad mo dito, no? Anyway, balikan lang natin, no? We are nasa pag-aaral pa rin tayo ng sacred family, o families. Siyempre, tinalakay natin dyan yung biblical marriage, goal of biblical marriage, productive communication, parenting 101 part 1 and part 2. Tapos, nung last week po, pinag-aralan natin yung preparing for teen parenting part 1. Sino po ba may mga anak dito na nagbibinata pa lang ngayon? O nagdadalaga? Wala na po. Puro mga matatanda ayon. Dami. Kala ko, puro matatanda na ang mga anak nyo eh. Sa Panginoon, walang tumatanda. Amen? Lahat bumabata. Amen? Pastor Tom, thank you. So sabi niya dito sa Proverbs, no? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Ang ganda po ng message na yon. Pag tinuruan natin daw ang ating mga anak, hindi niya to makakalimutan at hindi niya to iiwanan. Amen? Alam nyo, madalas ko itong ginagamit sa aking sarili. Kasi nung ako po ay college yata ako nung makakilala ako sa Panginoon. Huwag ko nang sasabihin kung kailan yon. Basta college po ako. Nung makakilala ako sa Panginoon, after nun po, nag-backslide ako. Nag-backslide po ako for 18 years. And that time, the only word na sinabi sa akin ni Pastora says, thankful ka dapat dahil yung salita ng Diyos ay hindi nawala sa iyo. Bagamat nag-backslide ka, iningatan ka ng salita na natutunan mo. Ang ganda po nun. No? Sinasabi sa akin ni Pastora yon. Even sa mga CBA negotiations namin, sinasabi niya, alam mo, hindi ka pinabayaan ng banal na espiritu. Kahit nagbabackslide ka nung panahon na yon. Why? Because God's word is powerful. Kaya wag po nating kalimutan ito, mga kapatid. Kahit po ayaw makinig ng mga anak natin, alam nyo, sabi nga, ang salita ng Diyos ay hindi lalabas sa kanyang bibig at babalik ng walang nangyari. Talaga pong may magagawa ang salita. Amen? Kaya nga po ang salita ay dapat iniingatan. Ang pagbibitaw ng ating mga salita, lalo na sa ating mga anak, dapat pinag-iingatan. Why? It can kill or it will bring life. Kung masama ang sinasabi mo sa anak mo, later on, magtatanim yan ng sama. So, kaya dapat maingat. No? Kaya ako, I'm very thankful because the Word of God retains in my heart. Kaya hindi ako napariwara ng hanggang ngayon. Ang hirap. Sometimes, pag nagbabasa ako, sabi nung iba, mahirap manumbalik. But God make a way for me. Amen? So siguro pagka minsan magkwentuhan tayo tungkol sa buhay na yan. Ang hirap, no? Huwag ninyong subukan. Huwag ninyong subukang tumalikod sa Diyos dahil napakahirap. Amen? And then, last time, ito po mga umpisang to, tatalakayin ko, ito po yung tinalakay na rin naman ni Brother Chris. No? Sabi niya, if you do the hard work of parenting when the children are still young, then you will have less problem when they reach the teen years. Huwag kayong manghinawa. Lagi niyong panghawakan na ang kinabukasan ng inyong mga anak ay mag-uumpisa sa inyo.
Sometimes yan ang kulang. Siguro habang pinag-aaralan natin to, maintindihan nyo kung anong ibig ko sabihin. Wag na wag tayong bibitaw sa ating mga anak. Dahil isang araw, yung bunga niyan, tayo din ang makikinabang. Amen? Pag naging successful po ba yung mga anak nyo, sino pong natutuwa? Yung kapitbahay, no? Yung kapitbahay. Yung mga kaibigan. Unang-una po tayong matutuwa. Kaya nga sa mga last na pagtatok ko dito, sabi ko, I'm so proud sa mga anak ko. Kasi nakikita ko silang naging successful. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Pag may nag-fail sa kanila, nakakalungkot. Amen? So lahat po yan. No? Sila po yan. So, kaya lang, alam niyo sa panahon ngayon, ang hirap. Sabi nga ni Brother Chris, ang hirap. Napakasalimuot ng lipunan. Ang hirap ng kalaban. Tayo, nag-iisa lang sa bahay, bilang mga magulang. Ang kalaban natin sa labas, ang dami. Oh? Kaya nga yung panahon ngayon, ang problema natin yung pagkakaroon ng bagong kultura sa mga kabataan. Yung teen culture na sinasabi. Oh? Ano-ano ba yan? Mamaya, pag-aralan natin. Oh? Sabi niya, Itong panahon natin created a society that has enormous expectation of pleasure, freedom, and buying power without the corresponding balances of accountability, responsibility, and productivity. Yan na ngayon ng mga kabataan. Malaya. Magarbo. Sabi ko nga, ibang klase ngayon ng birthday. Ang birthday ngayon, pinangungutang sa SSS, Pag-ibig. Ang birthday ngayon, kailangan maraming mga barkadang nandyan. Minsan, birthday ng isang taong anak, mas marami pa yung matandang umaaten. Huh? Diba? Nung araw, pag nagbe-birthday ang mga kabataan noon, simple lang. Sabi ko nga ako, 2 pirasong pakwan, solved na. Kasi yung birthday ko, February. Pero sakto po ako, sakto. Sakto po. Kasi panahon ng pakwan. Kailangan, ako po noon ay naghahanap buhay doon sa mga palengke, nagbubuhat ng mga bit-biti ng mga matatanda. Tapos tumutulong magbaba ng mga pakwan doon sa mga truck. Kaya pag uwi ko, may dala akong malalaking pakwan, 2 piraso. Birthday ko yun. Ngayon, pag birthday, kailangan ipangutang. Nakaka-relate kayo, no? Minsan, kailangan baguhin. No? But sometimes, yung mga kabataan, hindi nila nakikita yun. They have no accountability on that. Wala silang responsibilidad. Tira ng tira. Gastos ng gastos. Hingi ng hingi. Nakakala mo, bangko ang pamilya. Yung bangko nga, may form eh. Tayo wala ng form. No? Dad, tingin ganito. Dad, tingin ganyan. Ang hirap, no? Pero, alam nyo, sabi nga, yung problemang ito, hindi natin matatapos ito kung hindi natin uumpisahan sa loob ng sambahayan. Amen? Ang dami. Ayan ang kalaban mo, media, marketing, ministry. Lahat po yan, no? Ay nagdudulot ng isang hindi maganda sa kabataan. Nagiging masyado tayong, kumbaga, kahit ano pong bakod natin sa ating mga anak, magre-result pa rin yan sometimes ng hindi maganda. Amen? Dati, ang mga kabataan, marunong, may mga ano yan, kami nung araw, kasi kami po ay 10. May kanya-kanya kaming trabaho sa bahay. Ako ang tagapaglaba. Kaya marunong ako maglaba ng puti. Marunong ako magkula. Hanggang ngayon, yun nga lang minsan, nagkakamantya dahil nahalo sa dikolor.
Pero minsan, yung mga pagkakabeling ganun, dapat natututunan ng mga kabataan. Marunong tayo magluto. Dapat marunong tayo magkumpuni. Minsan, hindi na marunong ang mga kabataan. Pakikuha yung plies. Ibibigay sa iyo, bareta. Pakikuha yung lagari. Ibibigay sa iyo, martilyo. Hoy, mga kabataan, no? Be practical sometimes. Dapat matutunan natin yan. No? Challenging. Challenging ngayon ng mga kabataan kasi nag-grow sila hindi sa hirap, no? Hindi sila naging masikhay. Lahat parang maluwag. Ultimo 2 taon, pag umiyak, cellphone. Gadget. Pag medyo lumaki-laki, tablet. Noon, tumbang preso, lahat lang, ayos na kami. Turumpo, ayos na kami. Diba? Nung araw, ang laro ng mga kabataan, partner-partner yan. No? Sino nakaranas dito niyan? Naikwento lang naman yun sa akin, huwag kayong mag-alala. Naikwento lang yan. Babae, partner-partner yan, magkakakampi ang babae, magkakakampi ang lalaki. Alam niyo ba yung agawang base? O, kita nyo, ang dami naikwento kasi sa akin yan eh. Patentero. Nakakatuwa na yun. Pagdating ng 6:00, andyan na yung mga matatanda, may hawak na patpat yan. Pagtunog ng ting, ting, yung mga sa church, di ba? Pag hindi ka na sa bahay, pokpok ka. Tapos lahat ng mga matatanda noon, nakasalubong mo, magmamano ka. Ngayon, yung mga matatanda, binabangga pa eh. Ikaw, kalat-kalat ka. Yung matatanda na ngayon na nagkakalat-kalat. Nung araw, mga kabataan, hindi pwedeng magkalat-kalat. Baliktad na. Kasi, tinatanggap na ng media. Tinatanggap na ng lipunan. Yun yung matinding problema. Kaya mahalaga na lalo tayong maging masikhay sa pagtuturo. Dapat lalo tayong maging ipagtatanggol natin lagi ang ating mga anak. Kasi walang ibang magtatanggol niyan. Amen? Sabi nga, with how things are going now in this society, children need serious parental intervention. Kailangan, kumikilos tayo, lalo na kayo may mga anak na kabataan. Kasi kami, wala na kami magagawa. Sabi nga ni Pastora ni Pastora Mabel, hiwa-hiwalay na yung sombrero eh. Ngayon, ang sombrerong suot namin, na lang kami, alalay na lang kami. Lalo na ako, ang mga anak ko, medyo nasa, adult stage na. Alalay na lang. Pero kayong mga may anak pang kabataan, yung 5 to 12 years old, kailangan nyo magbantay. Kailangan nyo maging maingat. Kaya sabi ko nga, mas experience si Brother Chris dahil yung mga anak niya nasa teen pa ngayon. Teen and twin. Kaya tamang-tama yung topic para sa kanya. Pero huwag ka mag-alala, Brother Chris, magkaedad pa lang naman tayo. Sa serbisyo ko. Maraming magagandang bagay. Pero dapat yung parental intervention, lagi niyong panghawakan yan. Pero wag naman tayo maging masyado. No? Anyway, sabi ko nga, habang pinag-uusapan natin to, matututunan natin lahat yan. Okay? Ba't nawala na? Pakisama. Yan. Ang laki ng problema natin, kaya sinasabi doon sa unang slide, yung parental intervention. Why? Kasi yung society natin, moral relativism, weekend discipline, overheated material. Alam nyo kung bakit sinasabi natin yan dito? Alam nyo ngayon, bawal na. Pag ikaw ay namalo, ang katumbas niyan, kaso.
No? May mga batas na ngayon. Di ba? May puro anti. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Yung gobyerno, hindi naman nila alam ang magiging result nun. Yung mga senador natin, yung mga congressman natin dyan, gawa ng batas, pero hindi nila nakikita kung ano magiging result. No? Sa mga bata, noon, pag sinabi ng teacher, nagkamali ka, pipingutin ka sa dito, sa patilya. Tapos sasabihin, dito ka sa sulok, tayo. Maghapon ka nakatayo dyan. Face the wall ka. Naikwento rin lang sa akin yun. Tapos minsan pagka may patpat, lahat ng kamay, lalo pag hindi ka nagsusulat, lahat ng kamay. May bilang yun. Pagka nagkamali ka pa, patatawag ang nanay mo. Kaya minsan, maraming mga kabataan noon ang gumaling ngayon. Kasi naalalayan. Both sa bahay at sa eskwelahan. Ngayon, nakakita ka nga, yung isang kabataan nakakita ng ng dalawang magsing irog sa eskwelahan. No? Naghahalikan dyan sa hallway. Sinumbong nung kabataan, "Ma'am, may naghahalikan dun." Sabi nung teacher, "Huwag ka makialam. Nag-i-enjoy sila eh." Tanggap ng sosyedad. No? Tanggap na kasi ng society. Parang normal lang. Kaya yung akbay-akbay noon sa mga kabataan, ngayon sa kabataan, nung araw hindi pwede. Kaya noon walang street lover. Manliligaw ka sa bahay. Hindi ka pwedeng manligaw sa kalsada, lagot ka. Kaya noon, ang mga kabataan noon, kilala nila yung mapapangasawa nila, kilala nila yung magiging magulang nila, at kilala nila yung lahat ng parientes ng asawa nila. Ngayon, ay sino yan? Boyfriend ko po. Ay sino yan? Mapapangasawa ko na po. Hindi na alam. No? Wala nang trace. Wala nang background. Kasi nasanay. Saan niligawan? Sa kalsada, sa eskwelahan. Mga kabataan, mga nanay, huwag kayong pumayag. Pag manliligaw ang mga anak nyo, may maliligawan ang mga anak nyo sa bahay. At siyempre, dapat, sabi nga ni Brother Chris, magtapos muna kayo. Ang aga-aga, nanenermon ka. Pero huwag tayong magsawang manermon kumpara sa ikagaganda ng buhay ng mga anak natin. Simple yan eh. Sabi nga, yung sa overheated material, wala nang control. Wala nang control, no? Hindi na masyadong iniintindi, pinapaikli na lahat. Lahat instant. Instant coffee, instant noodles, instant baby. Diba? Ako may mga naririnig na mga, mga kadalagahan. Ano sinasabi nila? Okay lang walang asawa kahit may anak. Kaya tingnan nyo ngayon. Ang daming mga kabataan ngayon na lumaki sa Kristyanismong bahay, nung tumanda, nag-iba ang mga ugali. Kasi tanggap eh. Wala na. Kumbaga, open. Noon, sabi ko nga noon sa lugar namin, sorry hindi po ako anti sa mga taong iba ang kasarian. Mahal po natin sila. Sa lugar namin noon, ang laki ng lugar namin, mga 19,000 voters. Isa lang ang bading. Isa lang. Ang tawag namin, Sigoryo. Isa lang. Ngayon, 100 na. Kasi akala nila, minsan ako pagdating ko sa bahay, minsan pag pinanonood, sino yan? Pakipatay nyo nga yung TV. Hindi magandang impluensya eh. Kasi akala nung iba, normal.
Kaya pag pumunta ka ngayon sa mga, tawag dito, information o yung mga TV outfit, pagpasok mo, ang sasalubong sa'yo. Pagpunta mo sa gitna, lahat na yata, powerful. Powerful. Why? Because our society accepted this as true. Kaya maingat dapat tayo. Hindi natin control ang ating lipunan. Kaya minsan tayo nag-iisip, ano ba yung pinakamaganda? Kaya itong learnings natin sa church, itong mga inuumpisahan natin na to, na series, napakaganda nito. Actually, sorry nag-i-introduction pa lang ako based dun sa mga sinabi ni Brother Chris last time. Pero maganda ito. Ito yung mga kinakatakutan natin Yung pagiging secrecy, defiance, argumentative. Ngayon, ang mga kabataan, grabe makipagtalo sa mga magulang. Minsan nakakalungkot Halagang piso lang yung pinagtatalunan, away pa yan. Simple. Pero why? Kasi nasisiksik sa utak ng mga bata na okay lang. Mas magaling ka sa mga magulang mo. Yun ang problema. Sorry, mga kabataan. Hindi kayo ang mas magaling. Natuto lang kayo sa amin. Minsan, influence. Ito, matindi to, malaking bagay ito. Yung influensya ng mga kaibigan. Kaya dapat, kilala mo ang sino mang kaibigan ng anak mo. Abuse. Lahat sa buong lipunan ngayon, grabe na ang abuse. Drugs, alcohol, sex. Grabe. Lantaran. Minsan sa CCTV namin, makikita ko, nag-aabutan ng drugs. Minsan natatanong ko, anong gobyerno meron tayo ngayon? Minsan meron akong kaibigan tumakbo. Sabi niya, pare, ang gagawin ko pag nanalo ako, lalabanan ko yung drug addiction. Nung manalo siya, sabi ko, pare, nasan yung laban mo sa drug addiction? Sabi niya, pare, sorry ang tindi pala ng backup niyan. Ang hirap buwagin. Ang hirap buwagin. Kanina, nagdadrive si Vince. Sabi ko, grabe yung mga rito sa atin. Dati, isa lang ang pundahan ng jeep. Ngayon, bawat kanto may pundahan. Sabi niya, Dad, hindi mo na mababago yan. Yan na yung nakasanayan Tingnan nyo. Dahil nakasanayan, hindi na pwedeng baguhin. Kaya sa darating na eleksyon, hindi, joke. Mahirap, pero napakadami nating pwedeng magawa. Pagtulong-tulungan. Yung abuso, nandiyan dyan, pero pwede nating baguhin. Harm. May mga kabataan ngayon ang tendency mag-suicide. Konting napagalitan, magkukulong sa bahay. Magkukulong, maglalaslas. Dami niyo nabalitaan na ganyan siguro. Ang hirap ngayong mag-control. Pero yan ang labis na kinatatakutan natin. Pero kung nakasanayan nating turuan ng ating mga anak, mula nang maliliit yan, we have no fear. Dahil alam natin, nasa kamay sila ng Diyos. Amen? Ito lang, some review lang. Sabi nga, yung 0 to 3 years old, parents become the authority figure. Siya yung namumuno sa sambahayan. Pagdating po ng 3 to 11, yan po yung tinatawag natin na proper, na proper guidance and proper, balikan ko lang Sabi nga ni Chris noon, yung last week, yung 0 to 3, yung mga bata niyan, matitindi rin. Parang sila yung pinakahari, sentro. Sentro sila. Ayan. Child is at the center. After that, parents na yung center. Kasi dito na nag-uumpisa yung pagtuturo natin. Di po ba?
Kayong mga may baby. Dati kasi nung hindi pa yan gumagapang, sa higaan pa lang yan, karga, pagka medyo nabasa, papalitan. Pag umiyak, takbo tayo lahat. Lalo na kung nandiyan ang lolo't lola. Nauuna pa sa nanay at tatay. O, di ba, lolo't lola? Magiging lolo ka rin, sabi nung iba. Nag-uunahan. Kasi, nagiging parang, famous yung bata na yan. Lalo na kung unang apo. Naalala ko noon, si Vince, unang apo yan. Sa akin, nung tatay ko. Aba, hindi pa nilalabas ng ospital. Kompleto na sa gamit. Binili na lahat ng tatay ko yung mga gamit. Kuna, initan ng tubig, lahat. Sabi ko, sobra naman yan. Pero, yun, no? Sabi ko nga, he was the last, na apo na nakita ng tatay ko. Wala pa kasing isang buwan si Vince, namatay naman yung father ko. Pero nagawa niya yung para sa apo niya. Kasi pogi daw kamukha ko. Siya yung sentro. Lahat tayo. Then, after that, parents is the center. Tayo na. Kasi tayo na po ang magtuturo. Tayo na ang maglalagay sa bata. Okay? Nagsisip ang role. At normal yan. Minsan, kailangan natin alalayan ng mga anak natin. Kasi yung mga bata naman, nag-uumpisang mag-crawl, no? Gumapang. After that, ahakbang na yan. Dapat nakaalalay tayo. Tapos, papanik na ng hagdan yan. Paunti-unti, baitang-baitang. Dahan-dahan, at tayo po ang dapat nakaalalay, hindi ang katulong. Pero minsan, dahil sa sobra nating trabaho, lalo na kung mag-asawa, both working, yun ang nagiging problema. Kasi yung katulong ang nag-aalalay. Kaya minsan, pag kinausap mo yung bata, Bisaya. Bisaya. No harm, no offense po sa mga Bisaya. Minsan naman, Inglesera. O Inglesero. Parang yung bunso ko noon, dahil na nag-aalaga, Inglesera. Lahat yata nang sasabihin. No? Which is nakatulong naman. Pero sila na yung umaalalay. Nagkulang. No? Yung mga magulang. Masaya. Lalo na pag nagsasalita na yan. Di ba? So, tayo po yung magko-control later. Kaya ito ang mga salita natin noon . No, huwag mong gawin yan. No, huwag mong gawin yan. No, huwag mong gawin yan. Puro no. Meron ba kayong sinabi sa anak nyo, yes, gawin mo yan. Di ba? Habang lumalaki sila, nandiyan po yung control natin. May wall tayong binibuild. Kaya ito, yung pinakita dito ni Brother Chris, ito yung mga wall na binibuild natin . Para hindi mahirapan o para may matutunan yung mga anak natin. Amen? Then, the second stage ay yung early and middle childhood, 3 to 11. Ito naman po, tinuturuan na natin sila maging sumama sa mga parties, socials. Tinuturuan na natin sila dyan . Di ba? Kaya nga din dumadalo sa mga first birthday, second birthday, ando doon na, nakikipag-agawan na ng lobo yan. Tinuturuan natin sila. No? Kaya sabi niya, during infancy and early toddlerhood, parents are responsible mostly to their children. Now, during early and middle childhood, parents are responsible to both their children and the rest of us. Sabi yan ni Dr. Rosmund. Lahat. Kailangan nating ayusin. Ngayon, kung absent ka bilang parent, paano mo magagawa to? Ako, guilty ako dito. Kasi wala ako . Laging nasa work. Minsan, gabi na umuwi. Tapos, nakainom pa. Di ba? Ano magagawa mo sa bahay? Yun yung problem.
hindi natin kayang masundan. Ba't mabuti na lang? May mga ginagamit din ng Diyos para matulungan tayo. Yun yung mga hassle. Hindi hassle, yun pala yung mga major problem na kailangan natin gawin. Lalo na ngayon na may anak kayong mga kabataan. Yung pagkakaroon nga ng ganitong stage, no? Napakahirap bantayan kasi nandiyan lahat eh. Minsan, ay kwento nga ni Brother Chris, minsan, magugulat ka na lang. May order ng Lazada, may Shopee, may kung ano-ano na. No? Minsan, kakatok na lang sa bahay mo, tatawagin nyo, dito po ba nakatira to? Ano yan? Lazada. No? Bayad na? Hindi pa po. O di ikaw pa rin magbabayad. Mabuti, Brother Chris, si Gab, siya nagbayad. No? Kahit ngayon, nararanasan natin yan. Kasi, yung goal natin, no, is to establish authority. Pero sometimes, kung wala ka, sino mag-establish? Sasabihin na lang natin ngayon, bahala na yung teacher. Bahala na si guidance counselor. Kaya pag pinatawag ka, sasabihin, nanapak yung anak mo, nanuntok yung anak mo. Naalala ko noon, ako'y tinawagan. Sabi nung kausap ko sa kabilang telepono, Mr. Lim po ba ito? Sabi ko, yes. Sabi niya, yung anak niyo po, sinuntok yung anak ko. Hindi ko naman alam eh. So, kinausap ko yung anak ko. Sabi ko, ano nangyari? Dad, ang laki-laki niya, pinatid niya ako eh. Di sinuntok ko. Sabi ko, wag ka manununtok. Dad, hindi ako papaargabyado. Kanino kaya natutunan yun? Kanino kaya natutunan? Malamang sa akin eh. Sabi ko, okay yan, pero dapat sinumbong mo na lang sa teacher. Dad, nasasakyan kami, pinatid ako, di sinuntok ko. Kinabukasan, hinatid ko kasi pinatawag kami. Pagtingin ko dun sa kalaban, parang ganyan sila. Ito yung kaaway, ito yung anak ko. Ang liit-liit nung anak ko eh. Sabi ko, paano mo napadugo ang ilong niyan? No? Tapos andun yung tatay. Di kinausap ko. Sabi sa akin ng anak ko, Dad, nandiyan yung tatay, baka suntokin ako. Subukan niya, suntokin ko siya. Sabi ko, sa akin natuto. Di ba? Kasi mali. Mali yung naumpisahan. Dapat nagiging maayos. Kasi sabi ko nga, hindi tayo pwedeng maargabyado, anak. Ganun ako eh. Pero ngayon, sorry, kahit argabyado tayo, minsan kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin magpakumbaba. Pero minsan, nangyayari pa din yung bugso ng damdamin. Kaya dapat may control. Ganyan po dapat yung tinuturo natin sa mga kabataan. Kasi nga, responsible tayo sa mga anak natin. Amen? So, ito yung mga dapat natin matutunan sa prinsipyong ito. No? Lalo na kayong mga kabataan. Completely responsible for the choices you make. Kayo po ang namimili. Kayo din ang magbubuang ano niyan, tawag nito, mag-aani niyan. Kung ano tinanim natin, aanihin natin. Kaya kung ikaw ay mamimili, dapat maingat ka. Okay? Then sabi niya, make bad choice sooner or later, bad things will happen as a result. Wala naman tayong gagawing masama na magbubunga ng mabuti. Kaya lahat ng gagawing masama, magbubunga ng masama. Amen po ba? Diba? Kaya kayong mga kabataan, ngayon pa lang, matuto na kayong magkaroon ng maraming kaibigan. Kasi hindi nyo alam sa mga darating na panahon. Kaya nung ako po'y bago sa San Miguel, hindi naman po ako teen noon, no? Teen.
Actually, 18 ako noon. Tama, teen ako. No? Nung ako po'y bago sa San Miguel, ang dami ko naging kaibigan. Halos 27 kaming solid na barkada. Kaya anuman ang gawin namin, powerful kami. Pag sinabi ko noon na walang magtatrabaho, walang magtatrabaho. Pag sinabi ko noon, walang mag-uniform, walang mag-uniform. Kasi marami kami. Pero ngayon, pag-isip-isip ko, mali. It creates something na negative doon sa buhay ng bawat isa sa amin. Mahirap. Pero maganda rin naman na matutunan natin doon sa kamalian na yun, nasasanay tayong maging mabuti. Huwag kayong matakot, mga bata. Huwag kayong matakot mag-fall. Huwag kayong matakot na bumagsak o mag-fail. Kasi diyan tayo natututo. Pero dapat, iniisip na natin, umpisa pa lang. Pag mali ang ginawa ko, o mali ang inisip ko, mali ang pinili ko, hindi ito magbubunga ng mabuti. Amen? Sabi pa, make good choice, bad things are less likely to happen. Hindi tayo nakakasiguro. Minsan, may mga pagkakataon na tawag nito yung ginawa natin, kahit mabuti pa yan, minsan mahirap nating masiguro na yung magiging resulta niyan ay wala ng kamalian. Kasi may mga factor. Kahit tama ang ginagawa mo, hindi natin sigurado yung outcome niyan. Unless, tuloy-tuloy natin ginawa. Minsan kasi ang mga kabataan, madaling magsawa. Ginawa natin to, ginawa natin yan, pero sa susunod, nahihirapan na tayo. Amen? So, children, to learn how to lead themselves, to be responsible for his own life. Kayo po yan, mga kabataan. Ownership of her choices. Then, understanding the motivation for making good choices. Ito, maganda to. Kasi may magandang result. Amen? And then, accepting that the world is not always fair, but God will do justice in the end. Kaya minsan sa kabataan ngayon, nakikita namin. Nakikita namin ang mga kabataan ngayon, lalo na ngayon yung mga bagong graduate, nag-a-apply. Nagulat ako nung isang araw, sabi ko nga doon sa staff ko, ano nangyari? Bakit yan isang araw pa lang nag-resign na? Hindi nagtagal sa trabaho. Sabi sa akin, sir, hindi daw niya gusto yung atmosphere ng trabaho kasi malungkot, tahimik daw sabi ko, baka ibang hinahanap niya. Baka gusto niya magtrabaho sa ibang maiingay na lugar. Pumasok siya sa mga disco houses. Walang tigil ang ingay dun. Pero di ba nakakalungkot? Isang araw pa lang. Yung isa kalahating araw pa lang, nag-resign na din. Sabi ko, backgrounder. Sabi ko dun sa staff ko, next time, siyasatin mo ang background. Tingnan mong maigi. Kasi ang hirap, ginasusan na natin yan, tapos hindi natin pakikinabangan. Why? Minsan, akala nila, hindi fair. Kaya kaninang umaga, may nagte-text sa akin, mga staff ko, sabi nila, sir, may problema tayo. Ay ko, bakit? Sir, may isa tayong dating empleyado, magre-reklamo. Sabi ko, pag-usapan natin sa Lunes. Kasi, magtuturo ako. Kailangan makita natin yung bawat himaymay ng buhay. Tama, hindi patas yan. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, ilagay natin ang sarili natin sa patas. Kaya mga kabataan, huwag niyong tingnan lagi na, oy, si daddy may ano yan, kinikilingan niya. No. Lahat kayo mahal namin. Sinong ama ang hindi nagmahal sa mga anak? Kaya akala ng mga anak, minsan may pinapanigan. No. Patas-patas lang yan. Lalo na kung ang tatay niyo ay Kristiyano. Amen?
So ngayon, tapos na yung review natin, dito na po tayo sa topic talaga natin. Ha? Haba ng review, no? Pero alam nyo, tuloy-tuloy yan. Kasi dapat talaga pinag-aaralan natin. Actually, sabi ko nga, dapat hindi na ito hinati. Dapat, Brother Chris, tinuloy-tuloy mo na eh. No? No? Ito yung preparing for teen parenting naman, part 2. Ito, matindi. Sabi niya, stage 3, terrible twins, 11 to 13. The meaning of terrible, the original meaning is anything that causes terror. Grabe, no? Mga kabataan, payag ba kayo dyan? Na kayo ay mga terror. Palagay ko, hindi naman. No? Sabi niya, the terrible describe anything awful, lousy, or just plain bad. Marami, no? Ang kabataan talaga, sabi ko nga, there is always a challenge in bringing up a teens or twin. Ang daming challenges. Pero don't worry, tulong-tulong tayo. Sama-sama tayo. Kasi kami naman may mga experience, kayo naman nakaka-experience, yung iba hindi pa na-experience. Pag pinagsama-sama yan, a very good learnings. Kaya huwag kayo mahiya magtanong, lalo na doon sa may mga anak na mga kabataan ngayon. Huwag kayo mahiya magtanong doon sa mga matatanda na sa inyo. Kasi mas malaking magiging tulong nila yan. Amen? Dito, nag-uumpisa yung pagdi-disengage. Dati yung mga anak natin, nakaasa yan sa atin. Lahat ng sabihin mo, nakikinig yan. Pero pagdating ng teen or twins, nagsishift na yan doon sa kanyang mga peers, sa mga kaibigan. Nag-unplug na siya sa'yo at nag-engage or plug na siya sa kabila. Kasi sino ang kasama niya lagi? The problem, dahil may mga work ang mga magulang, yung mga kaibigan na nakakasama lagi. Kaya doon nag-iiba yung kanyang pagtingin. Namumroblema na ngayon. Dati, pag sinabi mong alas 8 tulog na, ngayon, alas 12 na, gising pa. Minsan, yung umaga, ginagawang gabi. Yung gabi, ginagawang umaga. Why? Nakikita sa mga kaibigan. Aminin niyo yan, mga kabataan. Sabi ko nga, nung araw kami, pagkatapos namin mag-work, pagkatapos namin mag-aral, pagkatapos namin mag-review or whatever yung gagawin namin sa bahay, tutulog na yan, sama-sama. Tabi-tabi. Eh ngayon, ang mga kabataan, ayaw. Gusto may sariling kwarto. Kasi malayang nagagawa ang kanyang gustong gawin. Tulog na kayo. Yes po. Pero pag pinakinggan mo, ang ingay pa nung laptop. Nanonood ng Korean telenovela. Naglalaro ng ML. Ang dami. Hindi na ngayon Facebook ang laruan ng mga kabataan. Iba-iba na. Hindi ko na nga alam eh. Kasi sabi ko, hindi ako mahilig dyan. Pero yung mga kabataan, lahat yata. Ang hirap ng bantayan. Amen? Then, kasi ini-encourage media, education system. Sa mga kabataan ngayon, alam nyo yung mga kabataan natin ngayon, lalo na sa mga eskwelahan, yung mga teacher, sila pa takot. Minsan, nagkakaroon pa ng problema. Why? Yung teacher na umiibig sa estudyante. Yung estudyante umiibig sa teacher. Meron ako nabasa nung nakaraan, 2 teacher, I think, hindi naman sa atin, sa Amerika yata to. They were being accused of child molestation. Tapos minsan, siguro nababalitaan nyo, meron biglang namamaril sa loob ng eskwelahan. Kasi wala na yung magandang turo. Ngayon, ang mga kabataan ngayon, parang come and go sa school. Kaya nga, ang laking tulong nung walang pasok eh.
yung walang face-to-face, yung panahon ng pandemic, ang daming graduate dyan. Naging mechanical engineer, electrical engineer, ang daming graduate. Pero pag pina-exam mo, bagsak. Ang laki ng naging impact nung pandemyang ito. Lalo na sa mga kabataan, lalo na sa educational system natin. Now, tinitingnan natin, anong gagawin ng government para baguhin? Even the curriculums. Ang daming changes. Accepted. Kahit mali. May mga problema talaga tayo. Pero sabi nga, if we will be united and pray para mabago yung takbo ng gobyernong ito, kaya natin yan. Okay? Marketing companies, sabi ko nga noon, dati noon, ang mga advertisement, yung sigarilyo, ang katabi niyang kabayo. Marlboro. Naalala niyo yun? Ang katabi niyang kabayo eh. Ngayon, yung sigarilyo, ang katabi niya, sexing babae na naka-two-piece. Anong kinalaman nun? Di ba? Sa mga kabataan, pag tinignan natin, kagaya ngayon, yung vape. Legal na legal. Yung pagkakaroon noon dati noon, ang mga media or marketing companies noon, yung promotion nila, like yung sabi nga ni Brother Chris noon, yung condom. Yan po ay binibigay, tapos may age limit. Ngayon, wala na eh. Parang naging control na lang. Hindi na siya binibigay o tinuturong maigi. Noon, may seminar. Ngayon, wala na. Kahit saan, nabibili yan. Naging masyadong open. Ngayon, nabasa ko na isang araw, meron naman ginagawa yung mga artista sa Amerika. Buti na lang, hindi ako sumama sa kanila. No? Kaya sabi ko, inayawan ko yung pag-aartista eh. Hindi magandang impluensya. No? Yung mga artista doon, nagbibigay ng isang milyon para makontrol, para hindi makontrol eh, para masuportahan daw yung programa sa AIDS. Imagine mo yun. Nagdo-donate para lang dun sa ganung programa. Gusto nilang gawing ma-establish yung tinatawag na gamot. Hindi yung pagpipigil. Hindi na siya, may tawag kami niyan sa office eh, hindi na siya preventive. Parang ina-accept siya, tapos ngayon, puponduhan pa. Iba na ngayon. Iba na. No? Kaya, minsan, ang sabi nga ni Dr. Rosemond, yung peer group worship na ngayon, iba na. Lahat, ang kabataan ngayon, iba na ang dating. Mas mahusay na ang kanilang mga magulang. Mas mahusay na ang kanilang mga kaibigan kaysa mga magulang. Kaya dito, tingnan nyo, ito yung mga changes sa stages. Yung parent, nare-remove na sa center of attention. Yung kaibigan na ngayon, ang nasa center point. Kaya minsan, pag kinakausap mo yung mga kabataan, anak, gawin mo to. Hindi, sabi ng friend ko, ganito raw eh. Kaya even yung mga kinukuhang kurso, yung mga courses na kinukuha ng mga anak natin, minsan hindi tayo ang nasusunod. Minsan barkada. Ano kukunin mo, friend? Beshi. Ano kukunin mo, Beshi? HRM. HRM na rin ako. Anong kukunin mo, Beshi? Tourism. Tourism na din ako. Noon, kinukuha ang course base sa kaabilidad ng bata. Pag nakita ng tatay, magaling sa mathematics to. Pakukunin ko to ng engineering. Magaling mag-analisa. Accounting ka. Ngayon, sorry hindi ko po minamaliit ang mga kurso ng iba. Pero sometimes, ako kasi HR manager po, pagka nag-i-interview, minsan, bakit mo kinuha yung course na to? Sabi po kasi ng kaibigan ko
magkakabarkada po kami, iyan ang kursong kinuha namin eh. O anong naging ano mo dyan? Natapos naman po. Pero pag tiningnan mo yung card o yung mga ratings, pinakamababa, 2.5. Pinakamataas, 3. Tapos ang daming bagsak. Why? Hindi yun ang kursong gusto nila eh. Kaya nga mabuti si Pastor Mabel nung last time, nagturo rito regarding doon sa paano ka mamimili ng kurso. Maganda yun. Kayong mga kabataan, huwag kayong pasok ng pasok sa mga kursong hindi nyo alam. Dapat kung ano yung interest nyo, yun ang kunin nyo. Para maging successful kayo after. Now, we are short of accountant, engineers. May mga engineers ngayon, pag tinanong mo, minsan, sablay din. Walang comprehension. Minsan, magaling, pero walang sense of humor. Yun yung mga problemang nade-develop ngayon sa ating lipunan. Kaya dapat medyo tayo. No? Tayong mga magulang, wag pa rin tayong tumigil sa pagko-coach. Lalo sa ating mga anak. Amen? Then, ang kinokopyan niyan, yung mga barkada, hindi na kayo. Kaya dapat tayong kopyahin yan. Then, approval niyan, mas importante kaysa sa approval ng parents niya. Yung approval ng mga barkada, mas okay. Di ba? Then, yung identity, wala na. Hindi na ginagaya ang tatay ngayon at nanay. Ang ginagaya, yung mga anak. Pero, alam nyo, tayo mga Kristiyano, dapat tayo pa rin ang gayahin nila. O, kaya nga, these changes, if not understood and dealt with constructively, often begin a long conflict that start at the twin point but can last throughout the teen years. Pag hindi po natin yan na-address, mga kapatid, masyadong magiging malayo ang takbo niyan. At hindi magiging maganda ang resulta. Kaya expect nyo yan. Habang lumalaki ang inyong mga anak, pag hindi natin naalalayan yan, susawagin tayo niyan. Yun yung pinakamatinding mangyayari. Kaya minsan ako naiinis. Pag yung mga anak ko ay nagtitreat sa amin ng hindi maayos. Pero ang kagandahan, naituro sa kanila yung salitang sorry. Pag may mali, lalapit yan, Dad, sorry. Mommy, sorry. Ngayon, yung kabataan ngayon, nagsusorry pa ba? Deadmahan na lang yan after. Mahalaga pa din po yung mga ganong values. Mga kabataan, huwag niyong kalimutan yan, yung magsabi ng sorry kung kayo nagkamali. Lalo na sa mga magulang, huwag din kayo makalimot. Kung kayo naman na nagkamali, mag-sorry din kayo. Kasi, ito yung mga problema natin dapat harapin natin, no? Alam nyo, kaya nga yung mga magulang ngayon, iba na yung ginagawa. Minsan, nagma-micromanage. Lahat, minomonitor, ino-observe. Ngayon, may mga apps kayo sa cellphone, aalamin. Kukunin yung number ng anak, ire-register para alam niya kung saan nagpupunta. Kaya pag uwi, tumigil ka sa ganito para may GPS. O yung mga truck namin sa office, may mga GPS yun. Kaya pag tumigil dun sa isang gasolinahan, tatawagan, ba't ka nandyan? Ngayon, yung mga anak, ganun din. Pag uwi, nakita ko sa monitor, nandito ka. Kumain ba kayo? Nandito ka. So, nagiging bantayin. Nahihirapan tayo ngayon na mimix. May ginagawa tayo, meron tayong binabantayan. Anong nangyayari ngayon? Hindi natin yan naharap ng mabuti. Kaya yung mga micromanager, hirap din sila eh. No? Kumbaga, dahil sobra silang mahigpit sa mga rules, regulations, nagkakaproblema yung mga anak. Kasi nga, they tend to be micromanager. Lahat ng kilos ng mga anak babantayan. Mga magulang, be fair. Be fair sa mga anak nyo.
Huwag po tayong masyadong rascal, kung tawagin namin yan. Huwag tayong masyadong magbigay ng kahigpitan. Maging, tawag dito, maging maayos. Oh, yung sakto lang. Pero siyempre, nandoon pa rin yung discipline. Hindi pwedeng walang discipline. Kahit sa opisina, meron ng tawag namin dyan, progressive discipline. Pag nagkamali, parang yung kwento nga ni Brother Chris, inubos mo yung tsokolate mo eh. Tapos pagkatapos ngayon, hahanapan mo ng tsokolate yung isang kapatid mo. Eh, inubos mo na yun sa'yo. So, dapat may disiplina. Pero dapat progressive. Hindi yung pag nagkamali, hinataw mo na kagad ng ganyang kakapal na tabla. Dapat, stick lang munang maliit. Maramdaman niya lang. Problema nating mga magulang yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang dami ng mga batas ngayon. O, marinig ka ng kapitbahay na pumapalahaw ng iyak yung anak mo, maya-maya may mga na dyan, social welfare na. Dito, pinapattern. Kopya-kopya lang ang gobyerno natin eh. Walang sariling, walang sarili kasing diskarte. Kopya-kopya. Ano yung nangyayari sa Amerika? Kopyahin natin. Ano yung nangyayari sa Japan? Kopyahin natin. Misa, kultura yan eh. Iba-iba ang approach. Ganon din tayo mga magulang. Dapat, meron din tayong gagawing maganda para sa pundasyon ng mga anak natin. Amen? Then, sabi niya sa Ephesians 6:4, Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Huwag natin silang hayaang magrebelde. Minsan yung sobrang paghihigpit, nagke-create ng rebellion. Nagma-martial law ka sa bahay. Sabi ko nga, pag pinag-aaralan ko history ng Pilipinas, nung nag-martial law, hindi naman napigil ang pag-aaklas. Mas dumami pa nga. Kung titingnan nyo ang history nung binaba ang martial law, kailan mabinaba yun? Natatandaan nyo ba? Hindi ko na natatandaan, na ikwento lang kasi sa akin. No? Nung binaba yun, nagkaroon ng almost 700 picket o welga sa buong Pilipinas. Sabay-sabay. Napigil ba yung pag-aaklas? Hindi. Kasi nakita doon yung mismanagement ng gobyerno. Ganon din sa ating sambayan. Huwag nating hayaan. Manage our children ng maayos para hindi mag-result ng rebellion. Okay? Then, second, yung permissive. Ito naman, sobra naman to. Low demand with high responsiveness. Tend to be loving yet provided few guidelines and rules. Kailangan kong pera. O, ito, pera. Pero hindi mo tinuro sa anak mo kung anong kahalagahan ng pera na yan. Kaya pag hindi mo nabigyan yung mga anak nyo, magmamaktul yan. Akala lahat okay. Maglakad ka sa mall, Dad, bili mo ako nun. Bibilin mo naman. Pagkat lumakad ka ulit, Dad, bili mo. Wala nang pera eh. Gagalit na yan. Ganun ang tendency. Dapat meron pa ring rules. Then allow their child to control the parent-child relationship. Yung problema na yan. Malaki. Yung mga bata na ngayon na may control. Kasi naumpisahan. Pag umiyak, bibigay mo yung gusto. Para hindi umiyak. Tumigil ka na, eto na. Ano nagiging result? Palpak. Diba? Sabi niya, to discipline a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. Kailangan po nating magdisiplina. Pero, tandaan nyo, discipline with love. Nandun pa rin ang pagmamahal. Alam nyo, ang Diyos, yung disiplina niya sa atin, may pag-ibig. Kaya dapat tayo ganun din po. Huwag kayong mag-expect na yung maturity ng anak nyo, kung wala tayong tamang disiplina, ay magiging maayos din. It will boil down na palpak ang result niya. Okay? Then, ito po, there are many reasons for permissive
parenting as a response to twin and teens? Una, minsan, guilt from separations. Kaya nga ho, ang hirap, huwag kayong pumasok sa hiwalayan. Kasi ang number one affected niyan, yung mga anak. Meron akong isang kaibigan, naghiwalay sila because of some petty things lang. Sabi ko, pare, kung kayang balikan, balikan mo. Why? Kawawa mga anak mo. They will suffer. Kahit na friend kanila o nakakadalaw ka sa kanila, iba pa rin yung magkasama kayong mag-asawa. Ang hirap niyan. Sino magpapalaki dyan? Kahit kunin mo yung mga yan, kulang pa rin kasi wala yung katuwang mo para magpalaki ng mga anak mo. No? Kaya talagang nagre-result siya ng hindi maganda. Second, absent of one parent for some reason. Nasa abroad. Number one problem ngayon yan, mga overseas worker. Pagbalik, yung mga anak, hindi na sila kilala. Amen? Then, leaving the responsibility to one partner. O, nanay, ikaw na bahala dyan. Bahala ka na dyan sa anak mo na yan. Mga tatay, responsibilidad natin ang lahat ng bagay sa loob ng ating pamilya. Tayo po ang dapat masunod. Tayo ang dapat mag-create ng rules. Yung mga asawa po natin, helper yan, helper. Hindi sila po ang influencer. Hindi sila ang teacher lang. Dapat tayo din ng mga tatay. At mga nanay, huwag nyo naman ding iasa sa mga tatay lang. Lalo na yung mga gawaing bahay. Ituro niyo yan sa mga anak ninyo. And then, sabi niya, personality types. Sometimes, ito po yung nagiging problema din. And then, laziness. Kulang tayo sa hagod. Kulang tayo sa kusang palo. Hayaan mo na nga lang yan. Hindi na natin kayang turuan eh. Hayaan na lang yan. Hayaan, 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 hayaan. Ayun, pagdating ng araw, problema natin sila. Bantayan natin bawat kilos. Amen? Then, last, mentor. Mentor control the relationship, not the child. No? Sa mentoring, ito po yung transition. Sabi nga, iba na yung suot mo ngayon. Ikaw na yung nagtuturo ng maayos. Dahan-dahan. Sabi niya, parents have to transition from authority figures to mentor. Hindi na tayo yung, alam nyo, minsan kailangan natin pakinggan ng mga anak natin. Kasi pag hindi natin yung pinakinggan, magsasabi yan sa iba. Kaya minsan pag tinanong mo, saan yung anak mo? Nasa kaibigan. Why? May problema eh. Pero kaibigan ang nakikinig. Kasi ikaw wala kang time. Mentoring is time. Paano mo may mentor ang isang tao na wala kang oras? Alam niyo, magandang example niyan. Yung lumalaki ang mga kabataan, ano yung gusto nilang gawin? Dapat nandun ka, nakaalalay. Tinuturuan mo sila. Ginaguide. Naalala ko noon si Joshua, yung pangalawa ko. Sabi ko, anak, anong kukunin mong course? Dad, gusto ko maging mechanical engineer kasi, kaya mechanical engineering. Sinamahan ko sa Mapua. So, nag-exam. Nakapasa. Sabi ko, ba't ba engineering ang gusto mo? Ba't mechanical ba gusto mo? Dad, kasi gusto ko maging katulad mo. Sabi ko sa kanya, sige, tuloy mo yan. Pero tapusin mo. Huwag kang gumaya sa akin. Hindi ko natapos yung kurso na yan. Kasi nung panahon na yon, wala kaming perang pampaaral. Ikaw meron na ngayon. Tapusin mo yan. So, meron silang tinitingnan. Pero dapat may follow-up ka bilang tatay o bilang nanay. Kahit mag-aasawa na yung mga anak mo, dapat may mentoring pa din. Kahit na nagtatrabaho na yan,
Kahit may sarili ng buhay yan, dapat nandiyan ka pa rin to mentor. Amen? Pero wag ka namang sumobra. Alright? Sabi niya, okay, lamatan. Pakipindot na nga lang, sister. Ayun, sorry. Balik tayo. Ayan. Kaya nga, di ba, you are seeing and accepting that they are changing. They are seeing and accepting that you are changing as well. Hindi natin pwedeng ituro ang wala tayo. Dapat makita sa atin yung mga itinuturo natin. Kasi binabantayan tayo ng mga kabataan. Okay? Clear ba po ito? Clear? Hindi ko naman kailangan i-elaborate ito eh. Kasi dapat ganito po talaga yan. Kung anong nakikita sa atin, ginagaya po nila yan. Kaya nga, ang gawaing matanda sa mata ng bata, sa mata nating mga bata ay tama. Ayaw mo amining matanda ka na. No? Di ba? Kaya lahat po ng ginagawa ng matatanda sa tingin ng bata, tama yan. Kaya yung mga matatanda, dapat gawin nilang tama yung ginagawa nila. Okay? The new relationship is not based on enforcing or policing the rules. It is based on developing a new kind of relationship, teacher and student. Hindi po yan puro polisiya. Kaya ako sabi ko, sample. Sa mga kabataan, hindi pa pwedeng puro rules. Dapat may embrace. May akap. Umiiyak na yan, pinapagalitan mo pa. Parang yung kwento ni Pastor Jay, nakipag-away siya, nasuntok siya, namaga, umiiyak siya, sabi ng tatay daw niya, ba't ka umiiyak? Sa susunod, pag nakipag-away ka, huwag kang iiyak. Pinagalitan pa eh. Diba? Pero, anong tamang approach? Kampihan natin sila, pero turuan natin sila. Mahirap, pero kailangan natin ipadama yung mas malaking pag-ibig sa mga anak natin. Minsan, mahirap na maturuan, pero kailangan nating pagtiyagaan. Amen? Then, the goal is not absolute control by the parent or absolute freedom by the child. The goal is the responsible independence of the child facilitated by the parents. Hindi po yan parang isang iglap lang na nangyari kaagad. May bahagdan ng pagtuturo. Baitang-baitang. Yung iba kasi nagmamadali. Lumilipad sa impapawid kaagad. Kaya pag bumagsak, masakit. Ang daming kasabihan dyan. Ang matulin tumakbo, pag natinik, malalim. Dapat po, dahan-dahan. Unti-unti, pinapacilitate natin yung ating mga anak. Binabantayan natin ang bawat galaw. Parang paggawa ng bahay yan. Si Brother Chris ay civil engineer. Yung iba dito, may architect tayo rito na magbabantay. Bawat pagtatayo, bawat paglalagay ng poste, binabantayan anong numero ng bakal. Anong slab, anong sukat yan, ilang floor. Diba? Pag sinabing third floor, dapat ang sukat ng mga anak natin, dapat ganun din. Binabantayan. Pinapacilitate. Amen? Your job is to train your teenager into godly citizens who knows how to think on their own. Mga bata, yung turo ng mga magulang nyo, it will last. Makinig kayo. Isang araw, maiisip nyo din yan at maituturo din nyo sa susunod na henerasyon. Hindi tumitigil ang salita ng Diyos, tumutuhog yan ng buhay ng tao. Amen? Practical tips. First, love your teenager. Mahalin natin. Kasi walang ibang magmamahal dyan. Amen? Respect them.
Don't have stupid rules. Do unto others what you would like others do unto you. The golden rules. Yan po yung dapat nauunang malaman ng mga anak natin. Time is pressure. Or time is, anong tawag nila doon? Time is gold. Yan yung mga golden rules. Nung araw, pag sinabing, dapat gantong oras, sasabahay ka na, nandun na kami. Kasi time is gold. Don't engage, sabi niya, don't engage them. Huwag natin silang i-engage kung saan bagay. Pagsikapan natin ma-engage sila sa atin. Amen? Then, be a good role model. Tapos, affirm their good action. No? Affirm their good action. Kung meron silang nagawang mabuti, tap them. Very good. Very good, anak. Nag-number 1 na. Good, anak. Kulang pa. No? Nag-champion. Champion? Anong score mo? Nag-champion na nga, tinanong pa yung score. Diba? Ako nga ngayon, kahit matanda na pag uuwi ako, galing sa laro, tatanungin ako ng wife ko, may trophy ka? Kaya pag sabi ko, meron. Very good. Dapat ganun po tayo sa mga anak natin. Huwag tayong tumigil. Encourage them. Build them up. Mahalaga po yun. No? Then, eto lang po, parents, remember this. Each child is different, but the parenting goal for each are the same. Magkakaiba yan. May iba-ibang ugali ang anak natin Pero yung parenting rule natin, no? O yung parenting goal natin, dapat isa lang. Walang naiiba. Kung ano tinuro mo sa unang anak mo, yun din ang ituturo mo sa pangalawa. At yun din ang ituturo mo sa pangatlo. And so forth. And so on and so forth. Dapat ganun. Hindi nagbabago. Hindi pagka kay bunso, iba. Kaya nagkakaroon ng selosan sa loob ng pamilya. Bakit, Dad? Pag ako ginabi, pagagalitan mo na ako. Samantalang yung pangalawa, inumaga na. Wala ka namang sinabi. Yung bunso, 3 araw umuwi, okay sa'yo. Parang experience ko yun. Kaya minsan may silusan sa loob ng sambahayan. Dapat hindi. Kung ano yung rules sa isa, lahat ganun ang rules mo. Each child has a mind of his own. You can mold and temper but cannot change. You can temper them. You can hold them. Pero you cannot change them. Kung sila man ay may ganito na. No? Babantayan mo lang. Okay? Then, parents realize that you are not the only forces influencing their child. They are subject to all temptation and false promises. Sa lipunan po natin, hindi lang tayo ang influencer ng anak natin, marami. Kaya dapat, mas marami tayong magagandang impluensya to cover yung mga palpak sa labas. Para matakpan lahat yun. Mabaliwala. Pag sinabi sa labas na, okay lang pala, Dad, yung mag-kiss dun sa kalsada, no? Ibahin mo naman yan. Bawal. Kasi dalagang Pinay ka. Okay. Dapat may impluensya tayong mas malaki kaysa sa mga anak natin. Sa anak natin kaysa sa iba. And then, sabi niya, our spiritual goal is to raise faithful children, not perfect children. Wala tayong mapamalaking perfecto Pero, spiritual and faithful children, kaya natin yan. Okay? Preparing for teen parenting is a long process. The more you invest at an early age, the more you will benefit when they become teens. Masarap pag nakikita natin nagiging successful ang mga kabataan dahil nagbigay tayo ng magandang parenting move sa kanila. Amen? Sabi nga ni Solomon, direct your children onto the right path and when they are older, they will not leave it. Hindi nila iiwanan yan.
Kagaya ng umpisa ko kanina, sabi ko nga, dahil nataniman ako ng salita ng Diyos, ano man ang nangyari, hindi ako binitawan ng Panginoon. At hindi ako nawala sa kanyang kawan. Why? Kasi naituro sa akin ang isang pinakamagandang salita, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sana po may natutunan tayo.